mga kababayan. Ano po, so ngayon, punta naman po tayo dito mga kababayan sa sinasabi ko sa inyo kung bakit pahiya eto mga ito kay Secretary Benhur Abalos. Eto, panoorin natin. Kasi ito talaga mga kababayan yung literal na subok na sa mahabang panahon ng pagiging isang public servant. Kaya pala mga kababayan nagkaroon ng abansag na Tiger City kasi yun pala yung Mandaluyong nung mga panahon na ang mayor pa mga kababayan ay eto pong si Secretary Benhur Abalos. Eto, panoorin po natin. Si Attorney Benhur Abalos ay 3 dekada nang nasa serbisyo publiko at unang nagsilbi sa Mandaluyong City bilang mayor noong 1998. Sa kanyang pagupo, pinansaga Tiger City ang lungsod dahil nagawa ni Attorney Benhur na ang second smallest city sa... Ito kasi yung hindi alam na mga kababayang Pilipino natin yung talagang solid na nagawa ni Secretary Benhur Abalos. Akala lang kasi nila mga kababayan, syempre mga didishot naman dyan, talagang hindi natin masisisi kung bakit mainit sila kay Secretary Benhur Abalos. Kasi nga naman, si Secretary Benhur Abalos lang naman ang nakagawa na pagbayarin yung mga taong ang taas-taas ng tingin sa sarili at mga big fish pa mga kababayan na ipinagtatanggol pa nung mga tuta nila sa Senado. Alam kong kilala ninyo kung sino yung tinutukoy natin. At ang isa pa dyan mga kababayan, si Secretary Benhur Abalos lang naman yung nakagawa na sagutin yung mga katanungan sa Senado kahit pinagtutulungan siya nung mga tuta ni Kibuloy. Kahit medyo pinagtutulungan siya, iniipit siya dun sa Senado patungkol sa pagkakaaresto dito kay Kibulok mga kababayan at patungkol sa paghahanap dito kay Kibulok ng mga panahon na etong si Kibulok ay nagtatago diyan po mga kababayan sa kamay ng batas. Si Secretary Benhur Abalos yung naglakas ng loob na isa na sagutin yung mga katanungan ng mga senador na tuta nitong si Kibulok mga kababayan. Kaya nga po kung tutusin mga kababayan, ang kailangan talaga natin na sa Senado na politiko yung loyal sa bansa, hindi yung loyal sa mga Duterte o kung kanino man ang mga politiko. Dahil kung tutusin talaga mga kababayan, kapag ikaw kasi senador, tapos loyal ka sa mga Duterte, wala kang ibang gagawin kung hindi ipagtanggol ang mga Duterte. Pero kung ikaw ay senador tapos loyal ka sa sambayan ng Pilipino, ang kakampi at ipinagtatanggol mo ay ang taong bayan, hindi yung mga politiko na amo nitong mga tuta ni Digong. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Metro Manila ay maging isa sa pinakamayamang lungsod sa buong Pilipinas. Tama! Sa loob ng 15 taon, naging prioridad ni Attorney Benhur na mabantayan ang kalusugan ng mga bata sa pamamagitan ng pagbibigay ng free prenatal check-up at nutrition program sa mga buntis. Kita niyo yun, ha? Na feeding programs. Naging susi ito sa kagalingan at katalinuhan ng mga batang Mandalenyo para maging number 1 sa 2022 to 2023. Isa pa yan mga kababayan. Ito rin yung isa sa pinakamaganda na nagawa ni Secretary Benhur Abalos nung panahon na siya ay mayor pa lamang ng Mandaluyong City mga kababayan, dahil tinutukan niya yung kapakanan, yung ginagawa ng mga estudyante nating kababayang Pilipino. Ano po, dahil nga makikita nyo naman yan mga kababayan, kapag ka matalino yung mga naandu dun sa lungsod mga kababayan, ibig sabihin natututukan yung kanilang pag-aaral. Napapag-aaral sila ng maayos at nababantayan mga kababayan yung kanilang pag-aaral. Unlike dun sa iba mga kababayan na kung makikita nyo, talagang bagsak na bagsak at talagang hirap na hirap makapag-aral. Pero dito sa Mandaluyong City mga kababayan, nag-top 1 po sila sa National Achievement Test mga kababayan. Kung matatandaan nyo, nung 2022 hanggang 2023 mga kababayan. At yan ay isang patunay dahil sa mga nagawa mismo mga kababayan ni Secretary Benhur Abalos at ng kanyang pamilya dyan po sa Mandaluyong City. Ngayon ipagpatuloy pa natin. National Achievement Test ang lungsod. Sinigurado ni Attorney Benhur na walang batang maiiwan ang kalusugan. Kaya't nagbigay rin ang city government ng libreng therapy at medical services sa mga kabataang may special needs Isa at pa to. nabibilang sa mga pamilyang kapuspalan. Ito ay sa pamamagitan
ng Project Teach program na siya ring naging United Nations Public Service Awardee. Diba? Noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, na-appoint si Attorney Ben-Hur bilang Yun yung pinakamahalaga mga kababayan, na kapag ka nanalo bilang senador itong si Secretary Ben-Hur Abalos, gagawin niya sa buong Pilipinas mga kababayan yung ginawa niya sa Mandaluyong, na yung mga PWD, yung mga batang may problema mga kababayan, ay magkaroon ng pagkakataon na makapag-aral at ma-therapy. Yan po yung isa sa mga plano ni Secretary Ben-Hur Abalos. Unlike naman mga kababayan do sa mga tumatakbo ngayon na senador na walang plataforma. Alam ko naman, kilala nyo kung sino yung mga senador na yan, na bukod sa magaling magsabi na sana bawian na ng buhay yung mga kababayang Pilipino natin, mga walang plataforma. Tapos ang lalakas ng loob maghimutok sa social media dahil nga hindi sila nagugustuhan ng taong bayan. Saan ka ba naman nagkatala? Wala ka nang plataforma, ang lakas pa ng loob mo na awayin ang sambayan ng Pilipino. Napakapangit po niyan. Kita nyo mga kababayan, na ito, etong ipinapakita ko sa inyo, ito yung mga nagawa ni Secretary Ben-Hur Abalos noong mga panahon mga kababayan na siya ay mayor ng Mandaluyong City. At ito rin mga kababayan, yung ibang mga matitindi po niya nagawa dito, ito yung gagawin niya in the future kapag nanalo po siyang senador. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? MDA chairman, kung saan nagkaroon ng pagkakaisa ng lahat ng Metro Manila mayors. Instrumental din ang paglunsad niya ng Vax as One program na nakatulong sa pag-deliver ng COVID-19 vaccine. Diba? At napabilis ang pagbukas ng ekonomiya sa Metro Manila. Nagpatuloy ang paglilingkod sa bayan ni Attorney Ben-Hur nang i-appoint siya ni President Bongbong Marcos na maging secretary ng DILG. Solid. Sa programa niyang Eto, napatunayan na naman natin mga kababayan, etong kagalingan sa serbisyo ng Secretary Ben-Hur Abalos nung sunod-sunod na nahuli yung mga high profile. Alam kong kilala ninyo kung sino yung mga high profile na yan. Alice Guo mga kababayan, Kibuloy, at kung sino-sino pa na mga nagtatago sa kamay ng batas. Pero ang pinaka high profile na nahuli mga kababayan sa panahon ni Secretary Ben-Hur Abalos na siya ang secretary ng DILG ay walang iba kung hindi etong si Kibulok na naging dahilan pa nga para pagtulungan siya sa Senado nitong sina Bato de la Rosa at noong iba pang mga kaalyado nitong si Bato diyan po sa Senado mga kababayan. Pero kahit na pinagtutulungan siya, hindi siya nagpatinag bagkos ipinaglaban niya yung karapatan ng mga kababayang Pilipino natin na pobre, na katulad po natin na naabuso ni Kibulok mga kababayan. Ano po kaya kung iisipin nyo? Ito talaga yung masasabi natin nakakampi ng mga kababayan nating mahirap kasi nga, siya lang naman yung nanindigan na dapat papanagutin, dapat pagbayarin etong si Kibulok dahil mabibigat nga yung mga aligasyon sa kanya at yung mga nagbibintang sa kanya mga kababayan at nagsampa ng kaso sa kanya ay mismong mga kababayang Pilipino po natin na pobre na katulad po natin. Ano po ay pagpatuloy pa natin? Buhay Ingatan, Drogay Ayawan o BIDA program. Naging drug-free ang may libo-libong barangay sa buong bansa. Diba? Pinangunahan ni Attorney Ben-Hur ang cleansing sa hanay ng PNP kung saan 18 high-ranking officials ang na-dismiss sa serbisyo dahil sa kanilang kaugnayan sa illegal drugs. Nagsilbi itong warning sa buong kapulisan na seryoso ang gobyerno sa bloodless drug war. At kaugnayan nito, siniguro ni Attorney Ben-Hur ang pantay na pagtingin ng batas sa lahat ng siyang dulot ng pagkakaaresto ng mga high-profile suspects tulad nina Teddy Mejia, former Bamban Mayor Alice Guo, Ayan, at di ba? Dr. Apollo Kibuloy. Dahil sa pinakitang leadership ni Attorney Ben-Hur ay kinilala siya bilang top-performing cabinet secretary. Oh, ayan. Yan yung patunay mga kababayan na talagang nagtrabaho siya ng maayos para sa mga kababayang Pilipino po natin. At sayang naman mga kababayan kung hindi siya mapapalagay sa Senado dahil kung ang mananalo lang yung mga team ni Digong na ang nasa sa utak ay protektahan si Sara sa impeachment trial, wala na.
Kawawa ang sambayan ng Pilipino na naghahangad ng hustisya dahil sa maanumalyang paglustay ng pera na pinaghirapan ng mamamayang Pilipino. Kaya nga dapat ang iluklok natin mga kababayan yung mga tao na handang tindigan itong impeachment trial ni Sara Duterte at handang maghatol ng tama at patas base sa sinasabi ng mga ebidensya. Ano po, hindi yung porket kaalyado mo, inunaw mo na. Ibig sabihin, ia-acquit mo na dun sa kanyang pagkakamali. Dapat mga kababayan hindi manaig yung ganyang mga klase ng tao. At least, kahit papaano, nakita natin yung katapatan ng Secretary Benhur Abalos sa mga kababayang Pilipino natin at sa Republika ng Pilipinas. At maaga pa lang, nakita rin natin etong sina Camille Villar, sina Amy Marcos na hindi talaga para sa taong bayan, kung hindi para talaga sa mga Duterte, para lang ipagtanggol etong mga Duterte mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin sa lahat ng ahensya ng gobyerno na nagpataas din ng tiwala sa DILG. Diba? Sa kanya bilang isang public servant. Ilan lamang ito sa mga accomplishments ni Attorney Benhur Abalos na makakamit ng lahat basta't may gawa at hindi salita. Diba? O Robin, dapat ito gayahin mo. Dapat ito tularin mo, Robin Padilla. Simulan mo na ngayon yung sinasabi mong federalism na ipinangako mo sa sambayan ng Pilipino. Hindi yung puro salita ka lang. Wala ka naman sa gawa. Kasi kawawa talaga ang taong bayan sa'yo pagka puro salita ka lang. Biruin nyo mga kababayan na yung federalism ni Robin Padilla hanggang ngayon wala pa rin mga kababayan at hindi pa rin na alam kung ano na ang nangyari sa mga pangako ni Robin Padilla sa mga kababayang Pilipino natin. Yan yung isang patunay na napakagaling mga kababayan ni Robin Padillang mangako pero hindi naman niya ginagawa. Bagkos ang pinaggagawa niya sa Senado yung mga gawain ng pagprotekta sa mga Duterte at dito kay Kibuloc na mismong ang kalaban ni Kibuloc sa kanyang kinakaharap na kaso yung mga kababayang Pilipino po natin. So sana etong si Secretary Benhur Abalos, sana suportahan po natin. Kasi kung mananalo lang itong mga katulad ni Robin Padilla, mga kababayan, niyang sina Philip Salvador, Willer Villame, at yung sina Bongo at yung sina Bato de la Rosa, wala na. Kawawa ang Pilipinas, mababastos lang ang Senado. Ano po, kaya sana magluklok tayo ng mga tao na subok na sa mahabang panahon at napatunayan na ang serbisyo para sa mga kababayang Pilipino po natin. Ano po, so ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito sa next topic po natin. Ito pa, ituloy pala natin yung about kay Secretary Benhur Abalos. Dito po sa nakita nating survey mismo ni Pebbles Talaquera sa isang palengke mga kababayan na kung saan talagang ang sinasabi ng mga kababayang Pilipino po natin si Secretary Benhur Abalos talaga yung susuportahan kaysa kay Camille Villar. Bakit? Dahil si Camille Villar naman talaga mga kababayan, pag ganun-ganon, kung nagagawa niya magpabale-balentong sa kanyang pananaw at sa kanyang political career mga kababayan, isa lang ibig sabihin yan, pagdating sa impeachment trial, pabale-balentong din yan mga kababayan. At isa lang ang gagawin yan, ipagtanggol at protektahan etong si Sara Duterte. Ano po, so ngayon ito i-play po natin. So umagang-umaga nandito po tayo ngayon sa palengke ng Pitil. Ayan, dahil tayo ay magsa-survey para kay Sec Benhur Abalos. Itatanong natin kung iboboto ba siya ng mga tao. Okay, let's go! Go, go, go! Boto mo ba si Abalos? Number one si Abalos. Diba? Ilan po? Diba? Ano yan, si Abalos, yung magaling naman yung talaga. anak niyan, asawa nung anak ng mayor sa bayan namin sa Nueva Ecija. Ay, thank you so much. Po. Sakilo. Ayan na, Daddy. Camille Villar. Gusto niyong gawin subdivision to pag si Camille? Ayaw niya. Gagawin niya raw itong subdivision. Charot. Anong gagawin? May election, boboto ba kayo? Of course naman, ano? Boboto niyo ba si Abalos? Sa senador naman siya, babe. Oo, di ba? Oo naman, 12 naman yun eh. Boboto niya si Abalos. Niya nung nasa DI. Oo, number 1 sa balota. Si Villar, gagawin niya raw subdivision to. Para imposible. Imposible. May iboboto niyo ba si Benhur Abalos sa eleksyon? Oo, yung dating mayor ng Mandaluyong. Oo, boboto niyo po. Yes! Yes!
Eto yung totoong survey. Hindi yung mga lumalabas sa internet at sa kung ano-ano pa man. Eto yung totoong survey, yung nasa salansangan at kita yung mismo nga mga kababayang Pilipino po nating tinatanong. Yan ang survey. Si Camille Villar, gagawin daw tong subdivision. Ay, hindi. Mga dalawang kilo, te. Oo. Dahil iboboto nila mami si Abalos, gagawin ko yung 2.1. Ay, ang galing. Isang guhit. Bilhin mo na nga to. Dinagdag isang guhit na mami. Thank you. Naloka ako, ang hirap pala ng mga lengke. Ang init. Saka ang dami ko na pamilya. Okay, tanyo ha, marami ang boboto kay Secretary Benhur Abalos. Kaya sana doon sa mga kababayang Pilipino natin, suportahan po natin itong si Secretary Benhur Abalos kasi subok na naman siya sa Mandaluyong City mga kababayan. Kaya nga tinawag na Tiger City ang Mandaluyong City mga kababayan kasi napakagaling nung ginawang pamumuno dyan ni Secretary Benhur Abalos. So sana suportahan po natin yung mga kababayang Pilipino natin dyan, yung mga Marcos loyalists, sana bitbitin natin etong si Secretary Benhur Abalos papuntang Senado. Paalisin na natin mga kababayan yung mga walang alam doon at wala namang ginagawa, yung pakain-kain lang at pasuklay-suklay lang ng bigote. Sana mga kababayan sa susunod wag nang suportahan yung mga taong ganon at wag na kayong magluklok mga kababayan ng mga artista na wala naman talagang plataforma kung hindi puro papogi lang yung pinaggagawa. Ang iluklok ninyo yung politiko or yung tao na subok na sa mahabang panahon ng paglilingkod sa mga kababayang Pilipino po natin. At yan yung isa sa nakikita natin na walang iba kung hindi etong si Secretary Benhur Abalos. Ano po mga kababayan?